Kapag sinabi mong grunge era, unang-unang papasok sa isip ng marami sa atin ay ang mga bandang Pearl Jam at Nirvana. Pero hindi ka ba nagtataka, idol? Sobrang sikat din ng Pearl Jam, pero bakit iilan lang sa atin ang may mga alam ng kanilang mga kanta? Kahit ako personally, mga idol, aminado akong wala akong gaanong alam sa kanta ng Pearl Jam. Pero kung papakinggan natin sila ngayon, grabe ang galing nila at ang ganda na kanilang mga kanta. Mauunawaan mo din kung saan galing ang impluwensya ng pagkanta ng mga bokalista ng ilan sa mga paborito nating banda noong 90s at mga sumunod pang alternative band hanggang sa kasalukuyan tulad ng The Calling, Creed, Nickelback, at iba pa. Marami ding banda, kabilang ang Taking Back Sunday at Incubus na lantarang sinasabing Pearl Jam ang isa sa kanilang impluwensya. Hinalungkay kong mabuti, mga idol, ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi gaanong nakarating sa atin ang kanilang musika noong kasikatan nila. Bakit ilan lang sa atin ang may alam ng kanilang mga kanta? At dun nga ay sobrang napahanga ako ng bandang ito. Sila kasi yung tipo ng banda na mas inuuna at pinapahalagahan ang kapakanan ng kanilang mga fans kahit kapalit pa nito ay paglubog ng kanilang kasikatan. Halika at pag-usapan nating lahat yan. Kilalanin natin ang itinuturing na pinakapopular na American rock and roll band noong 90s na kasama sa may mga naging pinakamalaking impluwensya at mga bumago ng hugis ng rock music ng makabagong panahon. Gaano nga ba silang naging kasikat? Bakit nagalit sa kanila si Kurt Cobain ng Nirvana at nasaan na sila ngayon? Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat, inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like ang video nating ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat, mga idol. Nagsimula ang istorya ng banda sa gitaristang si Stone Gossard at bassist na si Jeff Ament na nagsimula bilang mga miyembro ng grunge band na Green River noong 1984. Isa yan, mga idol, sa mga itinuturing na pinakaunang grunge band sa Seattle. Ganun pa man ay nagkaroon naman ng hindi pagkakaunawaan sa dalawa nilang kabanda, kaya nauwi yon sa kanilang pagka-disband noong 1987. Doon ay nagsimulang tumugtog ang dalawa na kasama ang bokalista ng ibang banda na si Andrew Wood na nauwi naman sa pagkakabuo ng bandang tinatawag na Mother Love Bone noong 1988. Nakapag-release sila dito ng album, pero kasamaang palad ay namatay naman ang kanilang bokalista dahil na rin sa overdose sa ipinagbabawal na gamot. Sobrang naapektuhan noon sina Stone Gossard at Jeff Ament, kaya medyo nagkahiwalay din sila noong panahon na yon. Nagsimulang magsulat ng mas dark o mga lyrics na punong-puno ng mga negatibong emosyon si Stone at nagsimula na ding tumugtog na kasama naman ang kaibigang si Mike McCready na tulad niya ay kabibreak lang din ng banda. Kalaunan ay inulukan naman ni Mike si Stone na yayain muli si Jeff na muling subukang bumuo ng bagong banda na nauwi nga sa pagkakabuo ng bandang Mookie Blaylock. Inimbitahan ng tatlo ang dating drummer at founding member ng Red Hot Chili Peppers na si Jack Irons. Kumakanta din kasi ito, mga idol, at alam nila na pwede itong maging bukalista ng kanilang bagong banda. Pero ang problema ay aktibo pa noon si Jack Irons sa kanyang banda na 11, kaya tumanggi ito sa offer ng tatlo. Pero bilang kapalit inirekomenda naman ito ang kanyang kaibigan na si Eddie Vedder na noon ay bokalista naman sa San Diego ng bandang tinatawag na Bad Radio, na dahil nga hindi sikat ang banda napipilitan ito mag-part-time bilang gasoline boy. Oo, mga idol, taga San Diego si Eddie Vedder at sa Illinois naman ito ipinanganak, kaya nasabi ni Kurt Cobain na hindi talaga taga Seattle ang Pearl Jam, na sumakay lang ang mga ito sa kanilang kasikatan. Pero syempre sa Seattle naman talaga nabuo ang Pearl Jam dahil taga doon ang founding members ng banda. Balik tayo sa istorya. So sa karagdagan nga ng drummer na si Dave Crossen ay nagsimula na silang mag-record at mag-opening sa ibang grunge bands tulad ng Alice in Chains noong 1990. Nakapirma ang mga ito ng kontrata sa Epic Records na nagpayo naman na palitan ang pangalan ng banda na nauwi nga sa paggamit nila ng pangalang Pearl Jam. Sinabi ni Eddie Vedder noong una na kinuha umano ang Pearl sa pangalan ng kanyang lola na may specialty naman sa paggawa ng isang klase ng jam. Pero kalaunan inamin lang nito na gawa-gawa lang niya ang istorya na kahit Pearl nga ang pangalan ng kanyang lola, si Jeff Ament talaga ang nakaisip ng pangalang Pearl Jam. Noong August 27, 1991 ay nai-release ng mga ito ang debut album na 10, kabilang ang mga singles na Alive, Even Flow, Jeremy at Oceans.
hindi ito agad nakakuha ng commercial success at nasundan pa yon ng pag-alis ng drummer na si Dave Krasen na noong panahon na yon ay pumasok sa rehab. Inirekomenda naman ito bilang kanyang kapalit ang kanyang kaibigan na si Matt Chamberlain, pero makalipas lang ang ilang linggo ay pinalitan din ito ni Dave Ambrosius. Nakiusap din si Jack Irons sa mga dati niyang kabanda na Red Hot Chili Peppers na isama ang kanyang mga kaibigan na Pearl Jam sa tours ng mga ito na nakatulong naman ng malaki sa banda para magkaroon sila ng fanbase. Hindi naman nagtagal at dumating din agad ang swerte dahil sa pagsabog ng kasikatan ng Smell Like Teen Spirit ng Nirvana at pagbenta ng album ng mga ito na Nevermind na halos kasabay namang inirelease ng 10 ng Pearl Jam ay biglang umangat din ang benta ng naturang album. Dinumina ng mga ito ang mundo ng rock and roll hanggang mapalitan na nga ng grunge ang usong tugtugan na naging resulta nga mga idol ng pagkawala at pagbagsak ng napakaraming hair o glam metal bands. Pumalo ang 10 sa number 2 ng Billboard 200 at bumenta ng 13 milyong kopya sa US, kaya na-certified ito bilang 13 times platinum o diamond album ng Recording Industry Association of America. Kasama lagi ang album na ito mga idol sa usapan ng mga greatest albums of all time. Kasama ang Nirvana, Alice in Chains at Soundgarden ay naging kabilang nga ang Pearl Jam sa naging mukha ng grunge era. Nabigyan din ang mga ito ng pagkakataong makatugtog sa MTV Unplugged at naging bahagi din ng malalaking event tulad ng Lollapalooza. Nakilala ang Pearl Jam sa pagiging halimaw ng mga ito sa kanilang live performance. Buwis-buhay lagi si Eddie Vedder mga idol para masulit ng mga fans ang kanilang mga shows. Sa sobrang kasikatan ng Pearl Jam ay humakot ng maraming awards ang music video ng kanilang kanta na Jeremy na hindi naman ikinatuwa ni Eddie Vedder dahil inaagaw umano ng music videos ang karapatan ng kanilang mga fans na bumuo ng sariling interpretations ng kanilang mga kanta. Dati umano ay pinapakinggan ng mga fans ang kanilang mga kanta ng nakapikit at malayang nakakabuo ng iba't ibang reaksyon, damdamin at kanilang ibig sabihin ng mga lyrics. Pero dahil umano sa music videos ay nagbabase na lang ang mga fans sa napapanood ng mga ito na hindi na nagkakaroon ng kanilang sariling expressions. Mula noon mga idol, kahit na panay ang pangungulit ng kanilang record labels ay nakilala na ang Pearl Jam bilang banda na ayaw gumawa ng music videos. May katwiran naman mga idol si Eddie Vedder, pero pakiramdam ko ay isa ito mga idol sa dahilan kung bakit marami sa ating mga Pinoy ang hindi sila nakilala noong panahon na yon. Dahil bukod sa radyo ay malimit din tayong manood ng MTV. Doon natin napapanood at mas nakikilala ang mga artist at mga banda. Noong October 19, 1993 ay na-release naman ang follow-up album na Versus na humawak ng record noong panahon na yon bilang pinakamalaking benta ng album sa loob lang ng isang linggo. Nag-number 1 ito sa Billboard 200 at na-certified naman bilang 7 times platinum. Sa sobrang kasikatan ay nakilala din ang Pearl Jam na parang Led Zeppelin. Tulad kasi ng naturang banda ay umiiwas din ang Pearl Jam sa mga pa-hype na media at mas pinipiling ibuhos na lang lahat sa mga fans ang atensyon lalo na sa mga tours ng mga ito. At syempre dahil nga Pearl Jam ang isa sa mga nasa tuktok ng mainstream nung panahon na yon ay parang naging gatasan ng malalaking kumpanya ang kanilang mga fans. Kahit mga charity benefit concerts na isinasagawa ng banda ay pinapatungan pa rin ang presyo ng Ticketmaster ang tickets ng mga fans na ikinagalit ng sobra ng banda. Gusto kasi ng mga ito na babaan ang presyo ng kanilang mga tickets, pero patago pala itong tinataasan ng presyo ng Ticketmaster. Kaya mula noon ay nagtiis na lang ang Pearl Jam sa maliliit na venues dahil binoykot na ng mga ito ang Ticketmaster na itinuturing na pinakamalaking ticket and distribution company sa buong mundo. Ang problema lang dahil sa lawak ng koneksyon ng kumpanyang ito ay naging kapansin-pansin ang naging malaking epekto nito sa kasikatan ng banda. Karamihan kasi mga idol sa magaganda at malalawak na venue ng concert sa buong mundo ay hawak ng Ticketmaster. Nanindigan naman ang Pearl Jam at umabot pa nga sa Congress ang protesta ng mga ito, kaya sumailalim sa investigasyon ang kumpanya na sa huli ay pinagbawalan ang mga ito na mag-overprice ng ticket. Pero kahit sabihin nating tama ang Pearl Jam at ginagawa nila ito dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga fans ay hindi naman natin maitatanggi na self-destruct ang ginagawa ng banda. Katunayan mga idol ay hindi naging masaya ang kanilang record label sa mga naging desisyon ng banda dahil na rin sa pagbaba ng kanilang popularidad.
agad. At syempre ay pagbaba din ng kita na kung sasakay lang sana umano ang banda sa Agos baka naging mas malaki pa silang banda. At dahil nga sa mga problemang ito mga idol hindi na rin maiwasan ang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga miyembro matapos ma-release ang pangatlong album na Vitology noong November 22, 1994 kung saan ay umalis na ang banda sa tugtugang grunge ay biglang inalis ng mga ito ang drummer na si Dave Abruzzes dahil tutol umano ito sa pagboycott nila sa Ticketmaster. At mula nga dito pagkalipas ng mahabang panahon ay dito na nakapasok sa banda si Jack Irons na pumalit kay Dave bilang bagong drummer na certified ang Vitology bilang 5 times platinum at muling nag number 1 sa Billboard 200. Nakasama nila si Jack Irons sa mga sumunod na albums na No Code noong August 27, 1996 na muling nagawang mag number 1 pero na certified na lang ito bilang platinum album at album naman na Yield noong February 3, 1998 na naging number 2 at muling na certified bilang platinum. Pero dahil nga sa hirap ng mga tours ng Pearl Jam dahil sa patuloy na pagtanggi ng mga ito na makapag-partner sa Ticketmaster umalis na din agad si Jack Irons at pinalitan naman ito ng dating drummer ng Soundgarden na si Matt Cameron. Sa mga panahong yon mga idol ay mismong mga fans na ang humihiling sa banda na bumalik na sa paggamit ng Ticketmaster. Nahihirapan kasi ang mga ito na bumili ng tickets at makarating sa mga venues kaya dito napilitan na ang banda na bumalik na nga sa paggamit ng naturang kumpanya. Naging aktibo pa ang banda hanggang sa kasalukuyan mga idol at kahit bumaba na ang benta ng mga albums ay nanatili naman ang mga ito na laging nasa ibabaw ng Billboard 200. Nakapaglabas pa sila ng 6 pang albums. Ang Binaural noong May 16, 2000 na nasunda ng trahedya sa isa nilang konsyerto sa Denmark na ikinasawi ng siyam nilang mga fans. Ang Riot Act noong November 12, 2002 na inspired sa naturang nangyaring trahedya at atake noong September 11, 2001 na naging pinakahuling album na rin ng banda sa Epic Records. Nasundan pa ito ng self-titled na Pearl Jam noong May 2, 2006, Backspacers noong September 20, 2009, Lightning Bolt noong October 15, 2013 at Gigato noong March 27, 2020. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon sila ng 11 studio albums, 23 live albums, 3 compilation albums, 5 video albums, 1 extended plays at 42 singles. Sa unang taon pa lang ng eligibility ng mga ito ay na-inducted na agad ang Pearl Jam sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2017. Bumenta ang mga ito ng mahigit sa 70 milyong kopya sa buong mundo na pwede nating ibilang sa mga best-selling rock bands of all time.